For today's video mga katrops, panibagong araw, panibagong luto, serye na naman tayo ngayon. At dahil nag-crave nga na naman itong mga tao dito sa bahay ng pinapaitan, kaya naman ayan, nagpaluto ulit sila sa akin ng ganito. So ayun mga katrops, bali meron na nga ako ditong nagayat na pang pinapaitan. Halo-halo na yan, may taba, may laman, dugo, atay at libro. Notebook lang ang wala dyan mga katrops ha. At syempre hindi pwedeng mawala itong papait. So dahil naka-ready na nga lahat yung mga sangkap na gagamitin natin, kaya naman tara simulan na nga nating maggisa mga katrops. Bale nagpainit nga lang ako dito ng kawali at kaunting tamika. Tapos ayan, ginisa ko na nga dito yung bawang sibuyas luya. Noong mapag golden brown ko na nga ito, nilagay ko na nga una dito yung libro. At ginisa-gisa ko nga lang ito. Tapos ayan, pwede na nating ilagay dito yung mga laman. Tips ko nga sa inyo mga katrops, kung gusto nyo nga rin makapag-ulam ng pinapaitan na hindi makunat yung laman, ay hihiwain nyo nga lang ito ng manipis. At nasa sa inyo na nga kung gaano kalaki, basta ba manipis lang. Na-try ko na kasi yon mga katrops. At talaga namang effective dahil yung kinakalabasan nga ng akin nilulutong pinapaitan na hindi nagiging makunat. Tsaka kapag ka maghiwa nga pala kayo ng karne, diba, meron yung parang yung makunat na kulay puti. Hindi ko lang kasi alam kung anong tawag doon, basta tanggalin nyo yun mga katrops. Dahil yun nga yung isa sa nagpapakunat sa karne ng baka. O diba, nanood ka lang ng vlog ko, natuto ka pa. Kaya naman kung hindi ka pa nga nakapag-follow sa akin, ay follow mo na nga ako. At wag mo na nga rin kalimutang i-like and share tong aking video. Baka kasi mamaya makalimutan mo pa. So ayun, nung magisa-gisa ko na nga ng maigi itong mga karne, ay nilagyan ko na nga ito ng tubig na water. Tsaka lang ako kumuha ng mga ilang perasong malalaking sili. Tapos ayan, hinati-hati ko nga lang sa gitna para nga mas lumabas yung aroma. Tsaka para mas bumango na rin. At ayan, hinayaan ko nga lang itong kumulo ng mga ilang minuto. At sa tingin ko ay pwede na nga natin itong lagyan ng papait. Bale, sinala ko nga lang ito kanina para nga matanggal yung mga buo-buo. Abay, pangit din kasi kapag ka naisama natin yun. Halos nagamit ko nga pala lahat itong papait mga katrops, no, hindi ko lang naipakita sa video. So dahil malapit na nga itong maluto mga katrops, ay nalagay ko na nga dito yung mga taba. Mas maraming taba ay mas masarap pa sana, pero bawal din yun mga katrops ha. Lalo na kapag ka palagi nga kayong nag-uulam ng ganito. At this point ay pwede na nga tayo ditong maglagay ng sinigang sampalok. Ito nga yung gagamitin nating pampaasim dito sa ating pinapaitan. Hindi nga pala lahat ng mga nagluluto ng pinapaitan ay gumagamit ng sinigang sampalok. Yung iba, ang ginagamit nga nilang pampaasim ay suka. Pero kung ako nga yung tatanungin nyo mga katrops, ay mas gusto ko nga gumamit ng sinigang mix instead sa suka, dahil para sa akin ay mas masarap nga ito. So ayan, dahil malapit na nga itong maluto, kaya naman pinaglalagay ko na nga dito yung mga sili. Abay, pagkadami-dami mga katrops, no, sinadya talaga naming maglagay ng maraming sili dahil mahilig nga sila sa mga ganyan dito sa ay nako, talaga namang nakakabulol talaga mag voice over. So ayan, kung umabot ka nga pala sa part ng video na to, ay pa-comment naman dyan sa baba kung taga saan ka at kung anong oras mo nga ito napanood, para nang sa ganon ay alam ko kung hanggang sa nakarating itong aking vlog. At kung gusto mo nga ma-shoutout sa aking next vlog, ay lagi nga lang kayo mag-like, comment, and share sa aking mga video na ina-upload. At ayan, dahil luto na nga itong ating pinapaitan, kaya naman ayan, tinikman ko na nga, talaga namang okay na. At para nga mas maging masarap, ay naggayat nga ako dito ng isang pirasong siling labuyo. So paano ba yan mga katrops, hanggang dito na lang itong aking vlog. Huwag nyo rin po palang kalimutang i-like and share itong aking video. Maraming salamat sa panonood. Bye bye!